Nagmamahal, ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagi. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan. Walang imposible sa Diyos. Kanya'y umay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan
Praise the Lord! Sa Diyos walang imposible. Muli naririto ang inyong programa na sa inyo po ay maghahatid ng mabuting balita ng kaligtasan at sa gayon po ay patuloy na maghahatid din sa atin po ng panibagong pag-asa sa ating buhay. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena. Sa inyo po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa iba't ibang panig ng mundo na naaabot ng programang ito through social media. Dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Yes, sa lahat ng naghahanap ng tunay na kasiyahan ng buhay, halina po kayo, samahan po ninyo ako sa loob po ng isang oras ng pangangaral at pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapatid na nakasubaybay na po ngayong oras na ito mula po sa bansang Canada. Batiin po natin ang mag-asawang ito na who are now watching mula po sa kanilang trabaho. Praise God, Sister Marilu Quinto and Brother Israel Quinto. Isang mapagpalang gabi po dyan sa inyo, ha? Sama na rin po natin ang inyong anak na si Chelsea. At batiin din po natin ang ating isang kapatid, Neil Francia Yama. Isang mapagpalang umaga sa iyo, Brother Neil, at sa iyong buong sambahayan. Nais mo ba? And from San Pedro, Laguna, bumabati, good AM Church, a blessed Wednesday to all. Yan po ang pagbati sa atin ni Brother Bob Yuson Atendido. Praise God. At siya nga pala mga kapatid, ang kanilang kumpanya, ang Skyhawk, ay nangangailangan po ng isang sales assistant. Hiring po sila, kaya kung may mga kilala po kayo, pwede po natin silang ilapit mula po sa kumpanya nila Brother Bob, ha? Praise God. Hallelujah. So, isa pong sales assistant ang kailangan nila. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din po, isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Becky Atendido. Wala imposible. At mula naman po rito sa Las Piñas, Brother Max Arsadon Tapulaw, isang mapagpalang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa Diyos walang posible. Yan ang kanyang pagbati sa lahat ng mga nanonood. Gayon din po sa iyong mga kasama sa inyong tahanan, Brother Max, ha? Isang mapagpalang umaga kina Diane Lee, kina Donna, Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina Shekinah, Pen at Ken. At isang mapagpalang gabi rin naman po sa ating kapatid mula sa bansang Canada. Praise God. Hallelujah. Bumabati ng a blessed Wednesday everyone. Mula po yan kay Sister Rose Marie de la Cruz. Isang mapagpalang gabi, Sister Rose, at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At mula naman po sa Los Angeles, California, mayroon po siyang prayer request for good health and financial breakthrough. Yan po ay mula kay Brother Ronnie Atendido. Praise God, yes. Amen to that, Brother Ronnie. Sama natin sa panalangin at angkinin mo na ang kanyang biyaya at pagpapala ay dadaloy sa iyo ngayon ding oras na ito. Mula po yan sa bansang Amerika, Los Angeles, California. Ang landas mo ay nais mo. At mula naman po rito sa Las Piñas, batiin natin si Sister Neng Moreno Ragasa at si Brother Francis Ragasa ng isang mapagpalang umaga. Kasama ang kanilang mga apo na sina Goko, Goten at Gohan, at gayon din ang kanilang manager na si Prishan. At malapit lang sa kanila si Brother Leo, Architect Leo Rosas, isang mapagpalang umaga architect, at sa iyong may bahay na Sister Nene Rosas, ha? Kung sa kanya talalapit sa Diyos. And from Dasmariñas, Cavite, batiin natin, a blessed morning to all. God bless us all, everyone. Sabi po ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Sister Annalisa, at sa iyong mga anak, ha? Kina Rihanna, at sa iba mo pang mga anak. At mula naman po sa Tuguegarao City, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Ma'am Merlin Raquel Corpus,
at ang kanyang asawa na si Brother Wilson Corpus at ang kanilang anak na si Honeybib Corpus. Yan ay mula sa Tuguegarao City. Isang mapagpalang umaga. At ganun din sa inyong anak na nasa Germany kay Wilmer Corpus. Sa Diyos walang imposible. And from Canada, batiin natin ang isang mapagpalang gabi, Sister Memia Tupas Tapulaw. Praise God. Good morning, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran. Yan ang kanyang pagbati, Praise God. Gayon din sa iyo, Sister Mems, at sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan na kina Diana at kay JR, at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. At batiin na rin natin ang kalugar mo riyan sa Canada, Sister Chiki Nadia. Sabi niya, good morning everybody. God is good. Amen to that all the time, Sister Chiki. Hallelujah. At sa iyong asawa na si Edson, at ganun din kay Leia at sa iyong mga anak na sina Isabel, Nudge at Jed. Hallelujah. Isabay na rin natin mula pa rin po sa Canada, Sister Marian Santos. Gandang umaga po, Pastor, at sa lahat. Sabi niya, isang mapagpalang gabi riyan sa inyo, Sister Marian, at kay Brother Leo Santos at sa iyong dalawang anak. Sa Diyos walang imposible. And from Ligas, Bacoor, Cavite, good morning sa lahat. Thank God for this day. He made have a blessed day to us all. Hallelujah, sabi ni Brother Lloyd Nebres. Ganun din sa iyo, Brother Lloyd, isang mapagpalang umaga, at sa iyong asawa na si Aida Nebres, at sa iyong mga anak na sina Adrian, Lloyda at LA, at sa iyong mga apo na sina Liza at EJ. Praise God. At ganun din po kay Sister Imelda Diaz. Good morning, Pastor, and to all watching. Blessed day and happy watching, mga kapatid. Yan ang kanyang pagbati sa ating lahat. Gayon din sa iyo, Sister Emmy, at sa iyong mga anak na nag-work from home, kina Ivy, Jonah at Reg. Tiwala sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya talala. And from Dasmariñas, Cavite, batiin natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Luisito Mikiyabas at si Ate Eloy Labis Mikiyabas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa, ha? Praise God. And from Soldiers, batiin natin Sister Carmen Somido. Nanay Carmen, isang mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong asawa na si Tatay Nick Somido. Hanap mo ba Alright, mga kapatid, kagalingan sa karamdaman? tayo'y dadako sa ating pong pambungad na panalangin. Muli hilingin po natin na tayo'y gabayan at pangunahan ng Diyos sa ating pong gawain ngayong umaga upang makatiyak at makasiguro po tayo na tayo'y magtatagumpay, ha? Mapayapa ang landas mo. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga muli kami po ay patuloy na sa iyo ay nagpapasalamat sa araw na ito, na muli ay biniyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw, isang panibagong umaga at gabi, O Diyos, na kami ay patuloy na pinagpapala at inaabot ninyo sa lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat sa muli pagkakataon na kami ay nagkaroon upang kami, O Diyos, ay sama-samang muli mag-aral, magsaliksik at magbulay-bulay ng iyong mga salita. Sa oras na ito, Diyos, dalangin ko po na kami po ay iyo pong linisin sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan upang sa gayon ay walang maging hadlang sa aming pagdulog at paglapit at sa aming pong paglilingkod sa umagang ito, at sa gayon, Panginoon Diyos, ay maging kapuri-puri, Panginoon Diyos,
at magbibigay kaluwalhatian ang aming paglilingkod sa iyong kaharian. Pagpalain po ninyo ang mga salita na aming pong tutunghayan. Magpakahayag po kayo sa buhay ng bawat isa, salig sa katotohanan ng iyong mga salita, at ang iyong banal na Espiritu muli ay dumaloy sa aming kalagitnaan upang kami pangunahan, gabayan, turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. At ngayong umaga, O Diyos, aangkinin po namin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay hindi darating sa isang simpleng salita, kung hindi ito ay may taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kababalaghan. Salamat po sa mga pangakong ito, Ama. Ngayong umaga, O Diyos, gamitin po ninyo ang programang ito. Naway maraming maabot, maraming marating, maraming mabuksan at makakilala sa iyo sa isang malalim at biblikal na kaparaanan. Maging ang aking mga kapatid na ngayon po'y nakasubaybay ay maging instrumento sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan po ng aming pong pagbabahagi. Salamat po, Diyos. Muli, ang iyong lingkod ay nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Kayo ang mahayag, gamitin niyo lamang akong instrumento, lapatan po ninyo ako ng kaalaman at karunungan upang sa gayon ay maihayag ko ang iyong salita ng naaayon lamang sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pinakamakapangyarihang pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah! Napapanahon po ang ating pong pag-aaral, ang ating pong topic ngayong umagang ito, lalong-lalo na sa mga kahilingan, sa mga taong mayroon pong hinihingi sa Diyos, ipinagdarasal at idinudulog sa kanyang banal na trono. Kailangan po nating mapag-aralang maigi ang ating pong mensahe, ang ating pong topic. It is regarding about the sin. Ang pamagat po ng ating topic, The Sin, The Series. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi po ng ating pong pag-aaral. At muli po ay ibinigay ko po sa inyo ang acronym ng SIN, S-I-N, which is Self-Inflicted Nuisance. Nang ibig pong sabihin, nakakaistorbo sa ating sarili, nakakasagabal, nakakahadlang at nakapipigil para gumawa at kumilos ang Diyos sa ating buhay. Ginamit po natin ang ating pong teksto mula po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talata po ay 1. Ano pong sabi rito? Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Pumipigil, humahadlang, nakakaistorbo, nakakabalakid, nakakapigil, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbong inilagay sa harapan po natin. Praise God. So ano po ba ang pinipigilan nitong kasalanan? Tayo ay pinipigilang sa ating pong mga kagalingan. Yan po ang aking pong ibinahagi sa inyo kahapon. Ikalawa, pinipigilang sagutin ang ating mga panalangin. Ikatlo, pinipigilang tayo'y makaranas ng himala mula sa Diyos. Ikaapat, tayo ay pinipigilang sa paglapit natin sa Diyos. Ikalima, pinipigilan tayo sa ating pong pagbunga. Ika-anim, pinipigilan tayo sa paglago ng ating pong mga pananampalataya. At higit sa lahat, ang kasalanan ay maaring pumigil, makaabala sa atin sa pagpasok natin sa kaharian ng langit. Amen po ba, mga kapatid? So ngayon po, share na po natin, mag-share na po tayo ng ating pong gawain, mga kapatid. Just press the share button.
pwede na po tayong mag-host ng watch party upang sa gayon, mas marami po ang maabot ng salita ng Diyos at sa gayon, maging kagamit-gamit po tayo at maganap po natin ang pangunahing kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang tayo po ay makapagpahayag, makapagbahagi ng gawain niya at ang kalooban ng Diyos ay maligtas ang maraming tao. Amen po ba? Alright, praise God. So, yan po ang aking naibahagi sa inyo kahapon ha. Yung dalawa po ang ibinahagi ko po, nakatatlo po tayo kahapon. Kagalingan, kasagutan ng panalangin, at himala ng Diyos. Kaya kayong mga nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung meron pong mga kahilingan, nangangailangan ng katugunan at kasagutan sa kanilang mga panalangin, namnamin po natin at unawain po natin ang araling ito upang sa gayon makasiguro, makatiyak po tayo na tayo ay sasagutin, aabutin at tutugunin sa ating mga panalangin. Pero bago ko po sa inyo ibahagi ang ika-4 po na hadlang na ginagawa ng kasalanan sa ating buhay, praise God, ngayong umaga, pansinin po muna natin, ito pong 3 uri ng kasalanan. No, bago natin ituloy ang ilang pang ginagawang hadlang ng kasalanan, nais ko munang ibahagi sa inyo ang 3 uri ng kasalanan. Ano po ba ito, mga kapatid? Praise God, meron tayong tinatawag na imputed sin. Pag sinabi pong imputed sin, praise God, mababasa po natin sa Roma 5:19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging matuwid. So, ibig pong sabihin, sa pagkakasala, no, sa pagsuway ng isang tao, referring kay Adan, no, sabi rito, ang isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Ibig pong sabihin ng imputed sin, minana natin. Praise God, yung kasalanang ginawa ni Adan ay nasalin sa atin. Dahil sa kanyang ginawang pagsuway, no, lahat tayo ngayon ay naging kabahagi. Ipinataw din sa atin yung kasalanan ni Adan. Praise God. Subalit, sinasabi po rito, dahil naman po sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Sino naman po ito? Ang ating Panginoong Hesukristo, na dahil sa kanyang pagsunod sa katuwiran, dahil sa kanyang pagsasakripisyo, dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, siya ang nagbigay katuwiran sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung meron tinatawag na imputed sin, meron din tinatawag na imputed righteousness. No? We became righteous because of Christ's obedience. Amen po ba? Yan po ang imputed sin. Ikalawa po ay yung tinatawag na sin of commission. Sin of commission. Ito po ay kasalanang willfully na ginawa po natin. Willfully. No? Praise God. Kung baga mga kapatid, makikita po natin dito kung papaanong itong sin of commission ay hindi lamang sa atin nangyayari, maging sa mga greatest character of the Bible. Yung pong kasalanan na alam mong kasalanan ay ginagawa mo. Praise God. Alam mong mali. Alam mong paglabag, pagsuway sa Diyos.
ay ginagawa mo. Yun po ang commission. Sin of commission. Sino ang halimbawa dyan? Si Abraham. Imagine si Abraham na tinawag na kaibigan ng Diyos. Ang sabi sa Genesis chapter 20 verse 2, and Abraham said of Sarah his wife, she is my sister. And Abimelech king of Gerar sent and took Sarah. Nagsinungaling. Ipinakilala bilang kapatid niya si Sarah. Yung kanyang asawa ay kanyang ipinakilala. Kasi pag nalamang asawa niya ito, sila ay mapapahamak. Praise God. Kaya nagsinungaling si Abraham. Alam niyang mali at kasalanan ng pagsisimba, pero ginawa niya. Tama po ba mga kapatid? Hindi lang si Abraham, maging si David. Praise God. Si David, anong naging kasalanan niya? Nag-commit siya ng adultery. Kaya nga sabi roon sa 2 Samuel chapter 12 verse 13, and David said to Nathan, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord also has put away your sin, you shall not die. Praise God. So nagkasala si David. Hallelujah. Ito ay mga dakilang lingkod ng Diyos na nakapag-commit ng kasalanan. And Moses. Si Moses po sa Exodus chapter 2 verse 11 and 12, anong sabi po rito? One day when Moses had grown up, he went out to his people and looked on their burdens, and he saw an Egyptian beating a Hebrew one of his people. He looked this way, and seeing no one, he struck down an Egyptian and hid him in the sand. Meron siyang pinatay. Si Moses, may pinatay. Praise God. At maging si Peter, sa Matthew 26, verse 74 to 75, then he began to invoke a curse on himself and to swear, I do not know the man. Itinanggi niya, ipinagkaila niya ang ating Panginoon. And immediately the rooster crowed, and Peter remembered the saying of Jesus, before the rooster crows, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Amen? At maging si Pablo sa Galatians 1:13. Ano po ito? Sabi rito, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. Tignan ninyo ang gawain noon ni Pablo. Mamamatay tao si Pablo at ang kanyang pinapatay mga lingkod ng Diyos. Yan po ang sin of commission. Alam mong kasalanan, alam mong mali, ginagawa mo pa rin. At iyan ay pinagdaanan nating lahat, mga kapatid. At meron pang isang klase ng kasalanan. Ano po ito? Sin of omission. Omission. Pastor, ano ho yung ibig sabihin ng sin of omission? Ganito po yan, mga kapatid. Ano po? Papakita ko po sa inyo ang pagkakaiba ng commission at omission. Halimbawa, kayo ho ay may mga anak. Ano po? Praise God. At pinagbawalan ninyo ang inyong mga anak na mag-ML o mag-Dota. Nagsabi kayo, walang sino man sa inyo ang makapaglalaro ng ML o Dota o anumang bagay, hindi kayo pwedeng gumamit ng gadget. And yet, sa kabila ng sinabi mo, ginawa pa rin nila. So, yun po ay sin of commission. Ano naman po ang omission? Ang omission po ganito. Intindihin po ninyo mga kapatid. Pinagbilinan mo ang mga anak mo bago ka umalis ng bahay na sila ay maglinis. Yan, mga kapatid. Subalit, pag-uwi mo ay hindi sila naglinis. Hindi nila ginawa ang tamang dapat nilang gawin. So, yun po ay sin of omission. Okay? Hindi nila ginawa ang tamang dapat
gawin. Nakita niyo pagkakaiba, mga kapatid? Naintindihan ninyo? Yung commission, binili mo sila na huwag maglalaro pero naglaro sila. Ginawa nila ang mali. Okay? Dito naman sa omission, nagbiling ka maglinis, hindi nila ginawa, mga kapatid. Omission yon. Alam nilang tama, hindi nila ginawa. Meron silang bagay na hindi ginawang tama. Iyan po ay mababasa po natin sa James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17, sabi rito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Alright? Praise God. Hallelujah. Amen to that. Sabi ni Sister Annalisa, Pastor, God is really good all the time. Our manager messaged me today. Our commission we're going to release. Hallelujah. Glory to God. Amen. So, salamat sa Diyos. Dumaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Okay? Naintindihan ninyo mga kapatid? Yung bang tama ba ang manalangin pero hindi mo ginawa? Yun ay omission. Tama ang magsimba pero hindi mo ginawa? Yun ay sin of omission. Tama ang magbasa ng Bible pero hindi mo ginawa? Yun ay sin of omission. Alright? Praise God. So, naintindihan na po ninyo mga kapatid. Hallelujah. Alright. Praise God. Amen po ba, mga kapatid? Kaya yung pong pag-share natin, yung pagpe-press ng share button, nagbilin po ako na i-share po natin, no? Just press the share button. Hindi ninyo ginawa, yun ay sin of omission. Bakit po? Tama kasi yung gagawin mo eh. Pero hindi mo ginawa. Kaya ngayong umagang ito, sigurado lahat kayo mag-share. No? Praise God. Amen po ba mga kapatid? Totoo naman po mga kapatid. Maliwanag po sinabi ng James chapter 4 verse 17. Alam mong tama pero hindi mo ginagawa, yun ay sin of omission. Praise God. Shoutout po kay Monica Salvador from Gabo Sur, Lawag City na ngayon po ay nanonood. Yan po ay pagbati mula po kay Sister Rosemary de la Cruz, Monica Salvador at sa iyong buong pamilya, ha? Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise God. So naunawaan po ninyo, naintindihan po ninyo mga kapatid. Okay. Sin, imputed sin, sin of commission, and sin of omission. Ngayon, meron po tayo na mga kapatid na meron pong level ng mga kasalanan. Tanda po natin, meron pong level na kasalanan. Taas ng antas ng mga kasalanan. Merong kasalanang kayang patawarin ng Diyos. Merong kasalanang hindi na mapapatawad ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Meron tayong tinatawag na mortal sin. Okay? Praise God. Meron tayong tinatawag na blasphemy. Alright? Praise God. Hallelujah. Yung bang sabi nga, walang kapatawaran kapag ilalipusta mo ang banal na Espiritu ng Diyos. Yan ay walang kapatawaran. Praise God. At yung pagkuha mo sa iyong sariling buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Isang mapagpalang umaga po kay Sister Merlin Raquel Corpus ng Tuguegarao City. Praise the Lord. Hallelujah. At ganun din kay Sister Alice Dacer Durano. Na-late po ako. Sorry po. Okay. Praise God. Hallelujah. Brother Nap Durano, good morning din po. At kay David, purihin ang Diyos. Okay, tungo na po tayo sa ikaapat po natin na hadlang at balakid na ginagawa ng kasalanan sa ating buhay.
Yung pong paglapit sa Diyos, ika-4 na po ito ha. Ang kasalanan ay makapipigil at makahahadlang, magiging balakid sa ating paglapit sa Diyos. Efeso 2, talata po ay 12 hanggang 13. Ano pong mababasa po natin? Sabi rito, na kayo noong panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Maliwanag po, tayo noong panahon, sabi rito, ay nalayo. Ano ba yung naglayo? Sino ang naglayo sa atin sa Diyos? Walang iba kung hindi ang kasalanan. Inilayo tayo. Hallelujah. Praise God. Sabi nga po ng talatang 18 ng 4 ng ganun din pong aklat ng Efeso 4:18, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay na Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya yan po mga kapatid inihihiwalay po tayo ng kasalanan sa Diyos, na siyang dahilan kung bakit hindi tayo maaaring lumapit sa Diyos. Praise God. Tandaan ninyo yung sinabi sa Hebreo 12, talatay 14. Ang sabi po nito, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Praise God. Kaya siguraduhin po natin, tiyakin po natin mga kapatid, na tayo, paglalapit tayo sa Diyos, siguraduhin po natin na wala tayong dalang kasalanan. Hallelujah. Kasi ito yung magbibigay sa atin ng social distancing sa Diyos. Distance agwat sa Diyos. Praise the Lord. Amen po ba mga kapatid? Glory to God. Kaya napaka-importante na tayo po, sa tuwing tayo'y dudulog at lalapit sa kanyang banal na trono. Naalala niyo yung isang taong naghahandog sa Panginoon? Lumapit siya sa trono ng Diyos para magandog, pero inawat siya ng Panginoon. Ano sabi sa kanya ng Panginoon? Umalis ka muna. Puntahan mo muna yung nakagalit mo, yung nakaaway mo. Makipag-ayos ka muna, makipagkasundo ka muna. Bago ka magandog, bago ka lumapit sa akin. Pag maayos na kayo, tsaka ka lumapit at magandog at tatanggapin ko ang iyong handog. So, ganun din po tayo mga kapatid. Marami sa atin lumalapit sa Diyos na meron kimkim na galit, sama ng loob. May mga puot sa mga puso. Akala lang natin malapit tayo sa Diyos, pero ang totoo, inilalayo tayo ng kasalanan natin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Sinabi po ng Isaiah 59, verse 1 and 2, hindi maiksi ang kamay ng Diyos para abutin tayo sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi siya bingi para pakinggan ang ating mga panalangin. Subalit ang inyong sala ang siyang dahilan ng paglalayo ninyo ng Diyos. At siyang dahilan kung bakit hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Kaya tiyakin at siguraduhin natin, lalo na ngayong umaga, kapatid, ngayon nanonood ka, natitiyak mo ba, nasisiguro mo ba na malapit ka sa Diyos ngayon? Na walang kasalanang maghihiwalay sa iyo sa Diyos? Praise the Lord! Alright, good morning po kay Ma'am Guadalupe Orbon Ababa Labis. Ma'am, maraming salamat po at kayo po napakasipag mag-share ng gawain sa lahat ng inyong mga kakilala. Purihin ang Diyos. Alright,
mga kapatid. Hadlang ito, balakid ito sa ating pong pagiging mabunga. Yes. Sabi po ng awit, Kabanatang 1, talatay 1 hanggang 3, ganito ang mababasa po natin. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya'y nagiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga. Nagbubunga sa kanyang kapanahunan, at ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, anuman ang kanyang gawin ay giginhawa. Sino daw po yung mapalad? Yung mga taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Kanino sila itinulad? Itinulad sila sa mga taong ang kasiyahan palagi ay makinig ng salita ng Diyos, manood ng programa ng Diyos, manalangin at magbulay-bulay ng kanyang mga salita, at ang sabi rito, nagbubunga. Again, repeat after me, mga kapatid, nagbubunga. Huwag niyong dadagdagan ng isang nga, kasi marami sa atin nagbubunga nga. Isang nga lang, nagbubunga. Praise God. At ang napakaganda rito, mga kapatid, ano man ang gagawin mo raw, pagpapalain ng Diyos. Tulad ng pagpapalang ginawa ngayon ng Diyos kay Sister Ning at Sister Annalisa, na-release na ang kanilang commission. Kaya sila'y binabati ni Sister Rosemary, congratulations, Ate Ning and Sister Annalisa, God bless you both. Praise God, hallelujah. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Gusto niyong magbunga? Lumayo sa kasalanan. Gusto niyong magbunga? Huminto sa kasalanan. Para yung mga halaman, pag maraming dawagan, pag maraming mga hindi magagandang kumbaga hindi natin inaalis yung mga ligaw na damo doon, damo, hindi magbubunga yung punong itinanim mo. And then yung mga dawag na yon ay sumisimbolo sa mga kasalanan. Kaya tayo nahihirapang magbunga, mga kapatid, because we committed, and not only committed, but also omitted sin. Ngayon, magtataka ka kung bakit wala kang bunga. Kung minsan, may bunga nga, madalas namang malaglag ang bunga mo. Diba? Maraming Kristiyano nalalaglagan ng bunga. Minsan nga, katatapos lang magsimba, laglag agad ang bunga eh. Nag-iinit agad ang ulo dahil sa traffic. Tama po ba, mga kapatid? Nasa gitna pa ng kalsada, mainit na ulo, kagagaling lang magsimba, nalaglagan agad ng bunga. Bakit? Kulang kasi sa dilig. Pansinin ninyo, yung mga halaman na kulang sa fertilizer, kulang sa dilig, nalalaglag ang mga bulaklak niyan. Hindi natutuloy ang pagbunga, nalalaglag dahil kulang. So ganun din, may mga Kristiyano madalas mahulugan ng bunga, malaglagan ng bunga. Ano yung mga bungang yan? Bunga ng kagalakan, bunga ng pagtitimpi, bunga ng kapayapaan, no? Praise God, ng kapanatagan, bunga ng pagpapatawad. Madalas, maraming bungang nalalaglag sa mga Kristiyano. Hallelujah. Alright, good morning po kay Sister Cher Branzuela Bambalan. Praise God. Hallelujah. Nakakumpine si Sister Beck Garcia sa Las Piñas Doctor Hospital.
Praise God. Okay, sasama kita sa panalangin, Sister Beck, ha? Praise God, hallelujah. Simula pa kagabi? Praise God, hallelujah. Okay, we will pray for you, Sister Beck. Praise the Lord. Alright, praise God. Ako'y meron ditong monitor ng mga nagsishare. Hindi ko nakikita ang mga pangalan nyo dito po sa mga share, ha? Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Alright, hadlang sa ating pagiging mabunga. Ika-anim, hadlang sa paglago ng ating pananampalataya. Ang kasalanan. Praise God. Katulad ng binasa natin doon sa ating teksto, sinasabi rito, kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, italbi namang walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, na masdan natin si Jesus na gumagawa at sumasakdal ng ating pananampalataya, na siyang dahil sa kagalangang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na walang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Praise God. Maliwanag, mga kapatid, yung parang mananakbo yan eh, no? Mapapansin niyo yung mga marathoner, yung mga tumatakbo sa mga 100 meter dash na mga praise God, athletic. Pansinin ninyo ang kanilang mga kasuotan, magagaang. Walang magsusuot yan ng makakapal na kasuotan dahil yun ay magdadagdag sa kanila ng bigat sa kanilang pagtakbo, na siyang dahilan kung bakit hindi sila maaring manalo. Kaya kadalasan yung mga mananakbo, magagaang ang suot nila, maninipis. Praise God. So ganun din po tayo. Para tayo lumago, umunlad sa ating mga pananampalataya, mga kapatid, kailangan po natin na alisin yung pumipigil, yung humahadlang sa ating paglago at pag-unlad ng ating mga buhay pananampalataya. Praise God. Hallelujah. Amen, mga kapatid? At ikapito, mga kapatid, pangpito na inahadlangan at pinipigilan ng kasalanan sa ating buhay, ito ang pinakamatinding magagawa niya. Makapipigil. Hahadlangan tayo, pipigilan tayo sa pagpasok sa kaharian ng langit. Hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Tandaan po ninyo yung sinabi po dito po sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Anong sabi rito? The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Hindi magmamana ng kaharian ng langit. Hindi ka papasok, kapatid. Kung ikaw ay isang taong gumagawa at sumusunod sa nasa ng laman, isipin ninyo, mga kapatid, itong mga binanggit sa Galatians chapter 5. Pansinin ninyo, baka meron po tayong mga bagay na ginagawa dito. Yan ay maaring pumigil at tumadlang para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Wala hong sinisino ang kasalanan, mga kapatid. Maraming great men of God
Ha? Hindi lang sa panahon ng Bible, kundi maging sa panahon ngayon. Hallelujah. Isang kilalang evangelist, isang kilalang lingkod ng Diyos na ang pangalan po ay Rabbi Zacarias. Praise God. Hindi ko lang alam, I cannot judge him. No? Hindi ko siya pwedeng husgahan na kung siya ay nasa langit o kung saan man siya. Pero ang totoo po ay napatunayan ang kanyang kaso. Makikita niyo po yan. I-search po ninyo sa YouTube, mga kapatid. Sikat at kilalang lingkod ng Diyos. Rabbi Zacarias. Hallelujah. Ang kanyang church ay Rabbi Zacarias International Ministry. Ang ikinamatay po niya, mga kapatid, siya po'y namatay last year lang po, no? Siya'y namatay sa cancer. And I don't know kung sa kanyang kamatayan, mga kapatid, ay umamin siya, praise God, sa kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad sa Diyos. But then, the truth is, nung inimbestigahan ang kanyang kaso, napatunayang siya ay gumawa ng kasalanan. Rabbi Zacarias. Sikat na lingkod ng Diyos. Hallelujah. At hindi lang yun, maging even Jimmy Swaggart, di ba? Nangumpisal si Jimmy Swaggart doon sa pulpito at umamin siya sa kanyang kasalanan. Praise God. At least, umamin siya at nagbalik loob siya, tumingi siya ng tawad sa Diyos. Hallelujah. Pero, ang katotohanan, mga kapatid, tandaan po ninyo, kung ang mga great men of God ay nahuhulog sa malaking kasalanan, how much more yung mga taong kulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos? Yung mga hindi masyadong bumababad sa salita ng Diyos. Itong mga ito, babad na kami, mga babad na sa salita ng Diyos, but then, may mga possibility na maaari pa rin makapag-commit ng kasalanan. Ha? Praise God. Hallelujah. Kaya ilagay natin sa ating isipan, mga kapatid, na isa sa pinaka-worst na ginagawa niya ay pipigilan niya ang mga anak ng Diyos na makapasok sa kaharian ng langit. Yan ang layunin ni Satanas. Praise God. Na makasama niya ang mga ito sa impyerno, ayaw niya sa langit, kaya gagawa siya at gagawa ng paraan para ako at ikaw, pigilan niya tayong makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, sa bukas at sa mga susunod na araw, tatalakayin po natin paano ba ang mabisang paraan para labanan ang kasalanan? Praise God. Dapat bang takbuhan ang kasalanan o dapat bang ito'y harapin, mga kapatid? Praise God. So ngayong umaga, mga kapatid, dito po natin puputulin ito pong ating paksa. Bukas may bago po tayong nasa dasin pa rin po tayo, serye po ito. Pero bago po ang ating tema. Ngayon ang tema natin ay yung pong self-inflicted nuisance, mga ginagawang hadlang at balakid ng kasalanan sa ating buhay. Okay? Praise God. Yung pong ginagawa niya. Okay? Na tayo pipigilan, pinipigil tayo, hinahadlangan tayo, mga abala, mga istorbo sa ating sarili. So bukas po, meron po akong ibabahagi naman sa inyo na kung ano ang 4 na D, 4 Ds na ginagawa ng kasalanan sa buhay ng isang tao. Praise God. 4 na D, mga kapatid. Yan ang ating tatalakayin bukas po ng umaga. Nawa po ay napagpala po tayo ng araling ito
At nawa ay ating patuloy na ito'y pagbulay-bulayan. Balik-balikan po natin ito mga kapatid. Okay, prayer request si Sister Alice. Papunta si Brother Naps sa Subic. Okay, safe trip. Amen to that. Purihin ng Diyos. Hallelujah. And prayer request po para po kay RR. May medical siya ngayon sa agency. Amen to that. Sama natin sa panalangin si RR. Praise God. And then yung prayer request ni Brother Ronnie na good health and yung kanyang financial breakthrough. So, sasama natin sa panalangin itong ating mga kapatid na ito at yung pong iba pa nating mga kapatid ay isama rin natin sa panalangin, Praise God. Hallelujah. So, Ronnie Atendido, ganun din si RR, ganun din si Brother Nap, sama rin natin sa panalangin. Praise God. At si Nora Vista Antay, sama rin natin sa panalangin. At kasama na rin yung pagpapasalamat sa biyaya at pagpapala nila Sister Neng at Sister Annalisa. At sama din natin si Sister Becky Garcia na ngayon ay nakaratay sa Las Piñas Doctor Hospital. Merlin and Brother Wilson Corpus and family, Richard Rason and family, Maria Elmaco and family, Hilsi Carinolia and family, Dionisio Balingit family, Donnie Alcantara, Maricel Sagadraca and family, Wilmer J. Corpus ng Germany. At ganun din si Mila Rueco Manuel and family, Norma de la Cruz and family, Maricel Gambio Cornel and family, Edeline Bilag and family, Eden Molina and family, Lloyd Ubias and family. Sama rin natin si Joy Abia, Ivy Diaz, Ronald Ignacio, Abardo and Dalena family, Gonzales family, Ropino and Rogelio, Annabel, Rachel, Amanda, Angela, Rodel and Ariang Costales. Sama rin natin si Rowena, Rhett Morgan and Connor Merriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Marilyn Estonactoc Foster, Romerico Domlao, Romelito Valdez, Chuchi Yuson, Lourdes Tan, Bimbis Oribio, Andrea Aranda, Flordelisa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Brian Bembiahe, Rosel Domingo, Epremia Abia Conje and family, Lisa Villarico, Ernie Perez, Ronald Chad, George Sodoro, Remy Costales, Mia and Bea Nonato, Elsa Lumba. Sama rin natin ang Skyhawk GPS, Reblink Internet Service, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School. Sama rin natin ang Veterans Motor Shop, Crisket Enterprises. Hallelujah. At ganoon din po ang Architecture of Architect Leo, Bookkeeper ni Sister Lily. Sama rin natin sa panalangin ang car rental services ni Brother Lloyd at Brother Fred Lopez, ang Chocolate Indulge Spa, Bimbis Lutong Bahay, ang Providence Memorial Plan nila Sister Annalisa at Sister Neng. Ganoon din po ang mga paupang bahay po ni Nanay Letty, Brother Fred at Sister Lily. Ganoon din kay Sister Remy Costales. Praise God. At sama rin natin si Myra Kiyoge na ating pong isama rin sa panalangin ngayon pong umagang ito. Muli mga kapatid, sama-sama tayong lumapit at lumulog sa banal na trono ng Diyos na buhay. Elsa Elumba. Yes, opo. In your name, there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name, there is a miracle. In your name, there is a power. In your
Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong mga salita na amin pong kinunghayan. Mga salita o Diyos na patuloy na naglilinis sa lahat ng aming mga karumihan, mga bagay na hindi kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong harapan, na siyang dahilan kung bakit ang aming mga panalangin ay hindi makaabot sa iyong banal na trono. Ngayong umagang ito, nakasisiguro at nakatitiyak po kami, Ama, na magkakaroon na ng katugunan at kasagutan ng aming mga panalangin sapagkat nalaman na po namin ang mga ilang mga bagay na pumipigil at humahadlang sa mga biyaya at pagpapala na idinudulot mo sa aming buhay. At yan ay walang iba kung hindi ang kasalanan. Ngayong umagang ito, O Diyos, salamat po sa iyong banal na dugo na siyang naglilinis ng patuloy at nagtatakip sa amin sa lahat ng kasalanan. Salamat sa mga tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, na sa kanyang katuwiran kami ay naging matuwid, Panginoon Diyos, at ngayon ay makapagpapahinga kami sa tinapos na gawa ni Kristo ayon sa kanyang biyaya. Salamat po, Ama. Ngayong umagang ito, narinig po ninyo ang mga pangalang aking binasa, mga pangalan ng aking mga kapatid na mayroong kanya-kanyang kahilingan. Ama, ang sabi mo, huwag kaming mabagabag, huwag kaming mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ngayon nga ang aming gagawin ngayong umagang ito. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na magbabangon sa banig ng karamdaman mula po sa aming kapatid na nakaratay ngayon sa Las Piñas Doctor Hospital. Ama, abutin po ninyo ng iyong makapangyarihang kamay, lapatan ninyo ng himala ang buhay po ni Sister Beck Garcia ngayong umagang ito. Kapatid, ngayong umagang ito, ang hinin mo, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos mula sa iyong kinalalagyan. Ngayong umagang ito, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos at dadaloy, manalig ka lang, sumampalataya ka lang sa araw na ito. Maging ang aking mga kapatid na ang kanilang kahilingan, O Diyos, ay ang iyong proteksyon. Sa kanilang mga medical exam, Panginoon Diyos, patuloy mo silang balutin ng iyong kapangyarihan at maranasan nila ang kalusugan at kalakasan. Maging yung mga kapatid ngayong umagang ito na ang kanilang dinadalang pasan ay ang kanilang matitinding karamdaman tulad ng cancer, sakit sa puso, kidney problem, diabetic, anumang uri ng karamdaman nito, ngayong umagang ito, sino ka man, kapatid, angkinin mo ang salita ng Diyos na dadaloy sa iyo sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang mga salita upang pagalingin ka ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, dumadaloy ang kanyang kapangyarihan ngayong umagang ito sa iyong buhay. Ramdamin mo, kapatid, ang himala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Angkinin mo na ngayong umagang ito, ikaw ay pinagaling na ng ating dakilang Diyos na buhay. Salamat po, Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo ng iyong kapangyarihan, ang makalangit na himala sa buhay ng aking mga kapatid na ito, na ngayon ay nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. O Diyos, salamat sapagkat ngayong umagang ito, ang aming mga kapatid na ngayon ay dumadalangin ng biyaya at pagpapala ay dadaluyan mo ng iyong kahabagan, Panginoon Diyos. Ikaw, kapatid, na mayroon kang malaking pangangailangan financially right now, the Lord said, dadaloy ang biyaya at pagpapala tulad ng dumaloy sa ating mga kapatid ngayong umagang ito na na-release ang kanilang commission. Salamat po, Diyos. Tunay nga po ang iyong pangako, Panginoon Diyos. Kaya gayon din, itong mga kabuhayang ito, na maaring may mga kabuhayan sila, mga negosyo sila na naiipit sa mga dokumento o anuman yan, Panginoon Diyos, ngayong umagang ito, alisin po ninyo, tanggalin po ninyo ang lahat ng mga mahadlang at pumipigil sa kanilang mga pagpapala. At ngayong umagang ito, sinasaway po namin ang spirito ng kahirapan, and even we rebuke the spirit of poverty and Lord, ngayong umagang ito, aangkinin po namin ang pagdaloy ng iyong biyaya, O God, because you are our great provider, O God.
Salamat po, Diyos, sa mga biyaya at pagpapalang ito. Ama, salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa buhay ng aking may bahay na ngayong oras na ito, Panginoon Diyos, ay nagmamaneho, Panginoon Diyos. Hawakan mo ang kanyang kamay, ilayo mo po siya sa anumang kapamakan at mga panganib, O God. At gayon din po ang mga in-laws ko na mga frontliners sa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon Diyos. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan ng COVID-19. Maging ang Quinto family na nasa Canada, ganun din ang De La Cruz family, Panginoon Diyos, ang Zobrepenia family, even Sister Lea Rosas, ganun din po, Panginoon, ang Kalikdan family, Santos family, Panginoon Diyos, maging si Brother Emil Dalipet, ang kanyang sambayan, ganun din po, Panginoon, Sister Elisa Domingo ng Saudi, ganun din po si Brother Arnel Alpon ng Saudi, ganun din po sila Jun Soribio and family, Marvin Soribio and family, and Mario Soribio and family, at ang aming kapatid na nasa Dubai, Panginoon Diyos, na si Sister Mary Grace Sumido Enriquez, pagpalain ninyo at ingatan ang kanilang mga buhay at ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga trabaho. Salamat po, Diyos, sa iyong dakilang pangalan. Mayroong kaming tagumpay, mayroong kaming kasagutan at katugunan sa lahat ng aming panalangin. Kaya naman patuloy at patuloy ka naming niluluwalhati, Ama, ngayong umagang ito. Sa iyo po ang lahat ng mga papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Alright, salamat sa Diyos. Muli po ay nagtagumpay ang ating gawain. Nakaraos na naman po tayo ng 1 oras ng pamamahayag at pagbabahagi ng kaniyang mga salita. Salamat po sa lahat ng aking nakasama, lalong-lalo na sa mga kapatid na nag-share, nagbahagi po ng gawain. Pagpapalain po ng Diyos ang lahat ng inyong ginagawa na magbibigay kaluwalhatian at kadakilaan sa ating dakilang Diyos na buhay. Alright, shout out po kay Sister Mimi Purino Pondario ng Sapote, Kabila, at gayon din sa iyong nanay, kay Sister Estrel, at sa iyong tatay, at gayon din po sa iyong mga anak, at kay Sister Estrel Perino at ang Perino family, ha? At magandang umaga rin kay Sister Maricel Sagadraka. Isang mapagpalang umaga sa iyo at sa iyong pamilya, Sister Maricel. Shoutout din po kay Sister Alma Torio. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Sister Alma. Taga saan po sila, Sister Alma? Pakilagay lang po ang inyo pong destinasyon, inyo pong kinalalagyan, ha? Ang gagawin, naisip lang tapusin ang buhay na kay Lupi. And good morning kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. And Sister Leobi Palomares at Brother Rudy Palomares, isang mapagpalang umaga. Ganon din po kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit. Laging forever ang kanyang tawa. Sa presensya niya'y laging Alright, taga Dasmariñas din pala, Sister Alma Torio. Praise the Lord, hallelujah. Isang bunga rin po pala siya ni Sister Annalisa Moreno de los Reyes. O siya ang manager nila sa Providence. Alright, praise God. Hallelujah. Salamat po sa lahat ng mga tumutulong at sumusuporta at bibigay ng kanilang mga love offering and love gift para po sa lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ang Diyos po ang magbabalik ng inyong mga kabutihan, ha? sa kahirapan
Bueno, sa imig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam mga kapatid at bukas ay magsasama-samang tayong muli sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral about the sin. No? Napaka-importante at napakahalaga ng paksang ito dahil ito ang paksa na madalas ay binabaliwala ng mga Kristiyano o ng mga tao. No po, praise God, na hindi nila alam na ito ay malaki ang maidudulot na kapahamakan at maaring maghatid at magdala sa atin sa dagat-dagatang apoy. Diyos lang ang ating forever. Sa Alright mga kapatid, muli sa himig po ng tugtuging ito, ang iyong lingkod ay mamamaalam at nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na maghari sa ating pong sambahayan. Ang kanyang pagliligtas ay babaunin natin saan man tayo pumunta ngayong araw na ito. At tayo'y samahan ng kanyang banal na espiritu upang lumagi sa ating buhay ang kanyang kapanatagan at kapayapaan. Huwag po tayong mag-atubiling lumapit at dumulog sa kanyang banal na trono, mga kapatid, upang kamtan natin ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. See you again tomorrow. God bless us all. para bang wala itong katapusan. Sino lang at kilapitan yung na inaasahan, hindi natagpuan. Ako'y mag-uusap forever sa buhay. Ako ay ligo forever, forever. Buhay di magkabago. Kailan pa ba ito matatapos? Praise the Lord! Gulo ang isip, di malaman ang gagawin.